Ang itim na isigu ay huminto ng biglaan. Tatlong lalaking nakamaskara ang puwersahang kinalagkad si Victoria Monteclaro mula sa backseat, itinutok ang baril sa kanyang sentido. 12 milyong piso o mamamatay siya, ungo ng isa. Walang nakapansin sa janitor na malapit. Walang nakapansin. Hanggang sa bumagsak ang mop nito sa sahig, at sa tatlong mabilis na galaw, walang malay na ang mga kidnapper. Tinitigan ni Victoria ang walang sinuman na kumilos na parang mandaragit. Nang iligtas ng isang nakalimutang bayani ang isang makapangyarihang natuklasan ng dalawang pusong sugatan na ang tunay na lakas ay nasa kahinaan, hindi sa kapangyarihan. Ito ang kanilang kwento. Si Ethan Reyes ay isang lalaking sadyang idinisenyo upang hindi mapansin. Malapad ang balikat na may mga kamay na makalyo at mga matang pagod na walang nakaligtaan, suot niya ang kupas na uniforme ng janitor na parang camouflage. Sa edad na 38, ang mga linya sa paligid ng kanyang mata ay nagsasabi ng mga pasanin na mas mabigat kaysa sa mga gamit panlinis na itinutulak niya sa kumikinang na pasilyo ng Monteclaro Tech. Bawat gabi, dobleng chine-check niya ang mga lock, siniscan ang kalye bago pumasok sa kanilang apartment. Mga gawi mula sa ibang buhay. 8 taon sa Delta Force ang nag-iwan sa kanya ng mga bangungot na maingat niyang itinago kay Sofia, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Matapos mawala ang kanyang asawang si Rebecca sa cancer 3 taon na ang nakalipas, iniwan niya ang kanyang karera sa militar para sa pagiging invisible ng minimum wage na trabaho. Ang tanging focus niya ay ang lumikha ng katatagan para kay Sofia, kahit na ito ay nangangahulugang hindi siya mapansin ng iba. Si Victoria Monteclaro ay sumasalamin sa matinding kaibahan. Sa edad na 35, inutusan niya ang Monteclaro Tech Innovations nang may walang kamali-mali na pagiging tumpak, ang kanyang mapulang buhok ay laging perpektong ayos, ang mga designer suit, baluti laban sa isang mundo na pinananatili niya sa kinakalkulang distansya. Naulila sa edad na 12, binuo niya ang kanyang cybersecurity empire sa pamamagitan ng walang humpay na determinasyon at napakatalinong estratehiya. Sa likod ng mga saradong pinto, nagtatrabaho siya ng 18 oras sa isang araw. Ang kanyang penthouse apartment ay malinis na walang personal na touch. Tinawag siyang Ice Queen ng Silicon Valley ng business press. Sa gabi, tinititigan niya ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, walang nararamdaman kundi ang hungkag na tagumpay ng walang koneksyon. Ang pagtatangka ng kidnapping ay ang pinakabagong banta lamang sa isang buhay kung saan ang tiwala ay katumbas ng kahinaan at ang kahinaan ay katumbas ng kahinaan. Biyernes ng gabi sa Monteclaro Tech Headquarters. Nagtrabaho ng late si Victoria sa pag-review ng mga acquisition document nang abalahin siya ng kanyang security chief na si Marco. May natanggap tayong isa pang banta, binibining Monteclaro. Mas detalyado sa pagkakataong ito. Tinanggihan niya ito ng kaway. Palakasin ang seguridad kung kinakailangan, ngunit hindi ko kakanselahin ang Singapore meeting. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng katiyakan ng isang hindi pa napapatunayang mali. Nag-iwan ng trabaho ang mga empleyado habang lumulubog ang araw. Naiwan si Victoria na mag-isa sa mga spreadsheet at strategy document. Iniwan ng kanyang assistant ang hapunan na hindi nagalaw tulad ng dati. Sa labas ng kanyang bintana, kumikinang ang lungsod, hindi alintana ang babaeng tumulong na hubugin ang teknolohikal na tanawin nito. Chinek niya ang kanyang relo. Halos hating gabi. Oras na para umuwi sa isang walang lamang penthouse. Ang executive parking garage ay walang tao maliban sa kanyang driver, naghihintay ng matyaga sa tabi ng itim na sedan. Ang takong ni Victoria ay umalinggaw sa konkreto habang papalapit siya. Ang isip ay nasa mga pulong bukas. Halos hindi niya napansin nang mag-flicker ang mga ilaw sa itaas, itinuring itong routine na maintenance. Magandang gabi, binibining Monteclaro, sabi ng kanyang driver, binuksan ang rear door. Habang sumasagot si Victoria sa backseat, may napansin siyang mali. Isang amoy na hindi dapat nandoon. Bago siya makareact, isang tela ang dumikit sa kanyang mukha. Lumaban siya, ang mga kuko ay kumakalmot sa balat. Ngunit mabilis na kinain ng dilim ang kanyang malay. Nagising siya na nalilito, nasa garahe pa rin, ngunit ngayon ay napapalibutan ng 3 nakamaskara. Nakatayo ang kanyang driver sa labas ng sasakyan, may telepono sa kanyang tenga, maputla ang mukha sa takot. May 1-0 oras ang iyong kumpanya upang maglipat ng 12 milyong piso sa account na ito,
sabi ng leader sa kanyang driver sa pamamagitan ng bintana ng kotse. O ang iyong boss ay hindi makakaligtas sa gabi. Mabilis na luminaw ang isip ni Victoria, sinusuri ang sitwasyon ang may parehong analytical precision na inilalapat niya sa mga desisyon sa negosyo. Tatlong lalaki, armado, profesional, hindi pangkaraniwang kriminal. Alam nila ang kanyang schedule, na neutralize ang kanyang seguridad, ang kanyang pagkakataong mabuhay ay bumababa bawat segundo. Si Ethan, nagmumop malapit, agad na nakilala ang taktikal na posisyon ng mga kidnapper. Pagsasanay sa militar, posibleng mga private contractor. Kinakalkula ng kanyang isip ang mga anggulo, distansya, antas ng banta. Isang otomatikong pagsusuri na pinahusay sa pamamagitan ng mga taon ng covert operations. Ang mukha ni Sofia ay nag-flash sa kanyang isip. Nangako siya ng pancake sa kanya bukas. Ang paglahok ay nangangahulugan ng exposure. Mga tanong, ang kanyang maingat na binuong anonymity ay masisira. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho siya upang maging invisible, upang ilibing si Kapitan Ethan Reyes sa ilalim ng uniforme ng janitor. Kailangan ng kanyang anak ng katatagan, hindi isang ama na umaakit ng panganib. Ngunit may isang bagay sa kalmadong mukha ni Victoria Monteclaro, kahit na may baril sa kanyang ulo, ang nagpakislap ng pagkilala. Ang parehong bakal na nakita niya noon sa mga kasamahan sa koponan na tumanggi na masira sa ilalim ng presyon. Lalong nag-alala ang leader, idinidiin ang baril ng mas malakas sa sentido ni Victoria. Marahil kailangan nating ipakita sa kanila na seryoso tayo. Nagpas siya. Nag-flick si Ethan ng mga ilaw sa maintenance panel, lumilikha ng panandali ang dilim. Kumilos siya ng may precision. Isang malawak na sipa, isang siko, isang wrist lock. Ang unang kidnapper ay walang malay na bumagsak, ang tunog ng kanyang pagbagsak ay natatakpan ng pagkalito. Ang pangalawa ay abot ang kanyang sandata, ngunit ang kanyang braso ay napilipit sa likod ng kanyang likod, ang mga tendon ay halos maputol. Ang pangatlo, ang leader, ay umiikot upang magpaputok, ngunit nandoon na si Ethan, inagaw ang sandata nito gamit ang isang teknik na itinuturo lamang sa mga elite operative. Pinanood ni Victoria, tulala, kung paano sinupil ng janitor na nilagpasan niya ng daang beses nang hindi napapansin ang 3 armadong lalaki sa loob ng segundo. Ang kanyang mga galaw ay hindi galaw-gaw. Ang mga ito ay sistematiko, halos elegante, propesyonal. Nang gumana ang mga emergency lights, nagliwanag ang eksena, nakita niya ang kanyang sarili na nakatitig sa mga matang nagbago. Hindi na nakayuko at nakalimutan, kundi matalim at mapanuri, naghahanap ng karagdagang banta, kahit na inisecure niya ang huling umaatake. Nang sa wakas ay tumugon ang seguridad ng gusali, na naalarma ng panic button ng driver, natagpuan nila ang 3 nakagapos na kidnapper, isang kinabahan na at isang janitor na kalmadong bumalik sa kanyang mop. Sino ka? Tanong ni Victoria, pinagmasdan ang kanyang mukha na parang ayon lang nakita. Janitor lang, ma'am, sagot ni Ethan, nakayuko muli ang mga mata. Pinagsisihan na ang kanyang desisyon na makialam, nagpatuloy siya sa paglilinis. Ang pagbabago ay halos nakapag-alinlangan kay Victoria sa kanyang nasaksihan. Hindi, sabi niya, matatag ang boses sa kabila ng kanyang karanasan. Hindi ka janitor. Sa wakas ay nakipagtagpo siya sa kanyang tingin. Sa lahat ng paggalang, binibining Monteclaro, mas mabuti para sa ating dalawa kung ganoon ako. Habang pinupuno ng pulisya ang eksena, pinanood ni Victoria si Ethan na umalis, ang determinasyon ay nanahan sa kanyang mga mata. Hindi siya bumuo ng isang imperyo sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga misteryo. Malalaman niya kung sino ang nagligtas ng kanyang buhay at kung bakit siya nagtatago sa likod ng cart ng janitor. Kinabukasan, nakaupo si Victoria sa kanyang opisina, pinapanood ang security footage sa kanyang screen. Pinanood niya ang mga galaw ni Ethan frame. Ang presisyon, ang ekonomiya ng galaw, walang nasasayang, walang kapansin-pansin, purong nakamamatay na kahusayan. Militar, bulong niya. Ang kanyang security chief, si Marco, tumango, nakatayo ng hindi komportable sa kanyang balikat. Hindi lang militar, special operations malamang. Ang mga takedown tekniki na iyon ay hindi itinuturo sa regular na sundalo. At pinapalinis natin siya ng mga inidoro, sabi ni Victoria nang mas sa sarili niya kaysa kay Marco. Paano natin ito naligtaan? Ang background check para sa custodial staff ay hindi naman masyadong mahigpit, aminin ni Marco,
basic criminal screening, employment verification. Pinindot ni Victoria ang kanyang mga daliri sa desk. Isinasaalang-alang na walang ganoong kasanayan ang mawawala sa isang minimum wage na trabaho ng walang dahilan. Hanapin mo sa akin ang lahat. Pumasok ang kanyang assistant na may daladalang file. Ethan James Reyes, empleyado ng Build Care Janitorial Services sa nakalipas na 3 taon. Bago yun, wala. Walang tao ay wala, Klee. Mas malalim ang paghukay, sabi ni Victoria, hindi inaalis ang tingin sa screen kung saan gumagalaw si Ethan nang may nakamamatay na kagandahan. Sinubukan ko, sagot ni Klee. Ang kanyang mga record ay nakakagulat na kakaunti, halos sadyang ganoon. Gamitin mo ang aking mga kontak sa gobyerno, Department of Defense. May isang tao doon ang may alam. Kinagabihan, may mga fragment na si Victoria. Honorable discharge, sealed military records, isang namatay na asawa na nagngangalang Rebecca. Isang bata. Ang mga piraso ay hindi bumuo ng isang kumpletong larawan, ngunit sapat upang malaman na ang janitor na nagligtas sa kanya ay nagtatago ng isang bagay na mahalaga. Binisita niya ang Department of Defense, ginamit ang mga koneksyon na nakatulong sa pag-secure ng mga kontrata ng gobyerno ng Monteclaro Tech. Sa wakas, isang matandang general ang nagbunyag ng hindi makita ng kanyang mga investigador. Si Reyes ay isa sa aming pinakamahusay. Delta Force, dalubhasa sa hostage extraction. Pinamunuan ang Jensen Embassy Rescue noong 2018. Nailigtas ang 34 na sibilyan nang hindi nagpapaputok ng baril. Strategic genius. Gusto ng Pentagon na i-fast-track siya sa top-level operations. Tapos ano ang nangyari, tanong ni Victoria. Lumambot ang mukha ng general. Nagkasakit ang kanyang asawa. Agresibong cancer. Humiling siya ng transfer sa stateside duty para makasama ito. Matapos mamatay. Nag-resign siya sa kanyang komisyon. Ganap na nawala. Ang ilan ay naisip na baka mag-private sector siya. Milyon ang ibabayad ng mga security firm para sa kanyang kadalubhasaan. Ngunit nawala lang siya hanggang sa lumabas siya bilang isang janitor sa aking gusali, natatawang sabi ni Victoria. Ang lalaking may ganoong pagsasanay ay maaaring magkaroon ng anumang trabaho sa seguridad sa bansa. Kung naglilinis siya ng sahig, binibining Monteclaro, mayroon siyang dahilan. Kinagabihan, naghintay si Victoria sa tabi ng kumpol na pick-up ni Ethan sa employee parking lot. Agad siyang nag-alerto nang makita siya. Nagbago ang kanyang postura ng biglaan, depensiba, sinusuri, mga lumang gawi. Binibining Monteclaro. Reyes, o dapat ko bang sabihin Kapitan Reyes? Walang ipinahayag ang kanyang mukha, ngunit bumigat ang kalamnan sa kanyang panga. Janitor lang ako ngayon. Isang janitor na nagligtas ng buhay ko gamit ang Delta Force training. Naging tahimik sila. Walang gustong maunang bumuwag sa katahimikan. Sa wakas, nagtanong siya, ano ang gusto mo? Alok ka ng trabaho. Pinuno ng personal security. Malaki ang sweldo. Hindi interesado. Naglakad siya upang ikutan siya. Si Victoria, hindi sanay sa pagtanggi, hinarangan ang kanyang landas. May mga kasanayan ka na milyon-milyon ang ibabayad ng mga tao. Bakit mo sasayangin sa paglilinis ng sahig? Bahagyang nawala ang kalmadong maskara ni Ethan, nagpakita ng isang flash ng isang bagay na hilaw sa ilalim. Ang mga kasanayang iyon ay may kaakibat na halaga na hindi ko nahandang bayaran. May anak akong nangangailangan ng katatagan. Hindi isang ama na nawawala sa mga classified mission o gumagawa ng makapangyarihang kaaway. Maaari itong magbago ng buhay mo. Ang buhay ng iyong anak. Hindi kailangan ng aking buhay ng pagbabago, binibining Monteclaro. Eksakto ako kung saan ako nararapat. Nagtatago, nag-aaksaya ng iyong potensyal. May nag-flash sa kanyang mga mata, ang unang totoong emosyon na nakita niya. Walang nasasayang sa pagtupad ng aking mga pangako sa aking anak. Ngayon, kung papayagan mo ako, hinihintay ako ni Sofia. Pinanood ni Victoria si Ethan na umalis, parehong naiinis at interesado sa kanyang pagtanggi. Sa kanyang mundo, ang bawat isa ay may presyo. Ang mga ambisyosong executive, politiko, karibal, lahat ay sa huli ay sumusuko sa tamang insentibo. Ano ang kakailanganin upang mabago ang isip ni Ethan Reyes?
Kinabukasan, nakatanggap siya ng security assessment sa kanyang desk. Hindi otorisado, detalyado, nagha-highlight ng 12 kritikal na kahinaan sa mga protokol ng proteksyon ng kanyang kumpanya, mula sa mga building access point hanggang sa mga executive travel pattern. Ang bawat kahinaan ay maingat na dokumentado na may mga iminungkahing kontrasukat. Ang walang pirma na tala ay simpleng nagsasabi, ayusin ang mga ito. Ituring itong aking propesyonal na kagandahang loob. Pinag-aralan ni Victoria ang assessment, kinikilala ang kanyang kasanayan. Ito ay hindi lamang karanasan. Ito ay henyong antas ng estratehikong pag-iisip. Tumawag siya. Hanapin mo sa akin ang lahat tungkol sa anak ni Ethan Reyes. Ischedule ng paaralan lahat. Nag-alinlangan ang kanyang assistant. Sigurado ka ba na yan, hindi kita binabayaran para tanungin ako, Clee? Nang repasuhin ang impormasyon, nalaman ni Victoria na si Sophia ay nag-aaral sa Westbrook Elementary. Nabanggit sa mga tala ng guro kamakailan na nahihirapan ang bata sa isang science project. Isang solar system model ang nagbibigay sa kanya ng partikular na kahirapan. Bahagyang umiti si Victoria. Mayroon na siyang diskarte, hindi sa ambisyon ng ama, kundi sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Natuklasan din niya na nakatira sila sa Oak Ridge Apartments, isang complex na nakatakdang gibain upang bigyang daan ang mga luxury condo. Ang development company, Monteclaro Holdings, ang kanyang hiwalay na real estate venture. Tinitigan ni Victoria ang impormasyong ito, may di kilalang damdamin na gumagalaw. Ang mga taong ito ay hindi abstract na balakid. Mawawala ng tirahan ang batang ito dahil sa isang desisyon na pinirmahan ni Victoria nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang karaniwang walang awa na pragmatismo ay tila biglang hungkag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Victoria Monteclaro na may nabasag sa kanyang maingat na itinayong baluti. Sabado ng umaga, nakaupo si Sophia Reyes sa maliit na balkonahe ng kanilang apartment, hirap sa kanyang science project, isang solar system model na patuloy na bumagsak. Sinubukan ni Ethan na tumulong, ngunit ang engineering ay hindi kailanman naging kanyang lakas. Ang kanyang kadalubhasaan ay nakasalalay sa pagtatasa ng mga banta, hindi sa pagbalanse ng mga plastik na planeta. Bakit hindi manatili si Jupiter? Tanong ni Sophia, halata ang pagkabigo habang muling nahulog ang malaking plastic sphere mula sa wire nito. Baka si Jupiter ay nagiging rebelde lang ngayon, iminungkahi ni Ethan na nakakuha ng ngiti mula sa kanyang anak. Isang katok sa pinto ang sumingit sa kanila. Napabayaan si Ethan, lumabas ang mga lumang instinto. Sa pamamagitan ng peephole, si Victoria Monteclaro, nakasuot ng kaswal na maong at isang simpleng blusa, halos hindi makilala mula sa kanyang corporate persona. Ang kanyang mapulang buhok ay nakakalat sa kanyang balikat, na nagpapakita sa kanya na mas bata, hindi gaanong nakakatakot. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong niya sa pamamagitan ng puwang sa pinto, nakakabit pa rin ang kadena. Ako ay isang si Reyes. Ang impormasyon ay aking negosyo. Ang kanyang tiwala na tono ay sumalungat sa kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Ano ang gusto mo? Naglipat ng posisyon si Victoria nang hindi komportable. Narinig ko na ang iyong anak ay nagtatrabaho sa isang science project. May background ako sa engineering. Tinitigan ni Ethan nang may pagdududa. Bago siya makasagot, lumabas si Sophia sa tabi niya. Ang kuryosidad ay nanaig sa pagiging mahiyain. Nandito ba siya para tumulong sa aking planeta? Sophia, sumilip sa likod ng kanyang ama. Ang akin ay patuloy na nahuhulog. Lumuhod si Victoria sa antas ni Sophia, na nagulat si Ethan sa magandang galaw. Gumawa ako ng katulad na proyekto noong ako ay kasing edad mo. Kung pumayag ang iyong ama, maipakikita ko sa iyo ang ilang mga trick. Isang bagay sa kanyang boses, isang tunay na init na wala sa kanilang nakaraang interaksyon ang nagpatigil kay Ethan. Tumingin si Sophia nang may pag-asa, ang kanyang ekspresyon ay isang echo ng kay Rebecca nang gusto niya ng isang bagay. Sige, sumuko siya. Ngunit pinapanood kita. Ang masikip na apartment ay nagulat kay Victoria, bagaman mahusay niyang itinago ang kanyang reaksyon. Ang mga mansa ng tubig ay sumira sa kisam. Ang mga hindi magkatugmang kasangkapan ay sumiksik sa maliit na sala, ngunit mayroon ding mga bookshelves na puno ng mga aklat pambata na nakaayos-ayon sa antas ng pagbabasa.
Isang dingding na puno ng artwork ni Sofia. Bawat piraso ay maingat na naka-frame sa makulay na construction paper. Isang larawan ni Ethan, Sofia, at isang nakangiting babae na may mga mata ni Sofia. Si Rebecca, hinuha ni Victoria, ay nakadisplay ng prominente sa kabila ng kupas na frame nito. Sa loob ng 3 oras, tinulungan ni Victoria si Sofia na buuin ang kanyang solar system. Ipinaliwanag niya ang gravitational fields sa mga terminong naiintindihan ng bata. Ang kanyang karaniwang corporate precision ay naging pasensyosong paggabay. Sinipsip ni Sofia ang lahat, nagtatanong ng mga insightful na tanong na nagpangiti kay Victoria ng totoo. Kailangan mong kalkulahin ang weight distribution, paliwanag ni Victoria, tinutulungan si Sofia na ayusin ang wire hanger structure. Isipin mo ito na parang balance scale. Kung mas mabigat si Jupiter sa panig na ito, ano ang kailangan natin sa kabilang panig? Saturn at ang mga singsing nito, sigaw ni Sofia, sumisikat ang pag-unawa. Nanonood si Ethan ng tahimik, naghahanda ng tanghalian. Napansin niya ang mga mata ni Victoria na nanatili sa kanilang simpleng paghahanda ng pagkain, ang maingat na pagrarasyon na kasama ng mahigpit na budget. Kinilala niya ang kanyang kamalayan, hindi awa, kundi tunay na obserbasyon. Pinagkakalatan niya ang mga detalye, naiintindihan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng maliliit na senyales nito. Bakit ka nakatira sa isang malaking gusali ng mag-isa? Biglang tanong ni Sofia, ang tanong ay lumabas ng may inosenteng direkta ng isang bata. Natigilan si Victoria. Paano mo nalaman na mag-isa ako? Sabi ni Daddy, ang mga mata ng mga tao ay nagsasabi ng mga kwento. Ang sa iyo ay mukhang sa Daddy ko pagkatapos umakyat si Mama sa langit. Sumingit si Ethan. Sofia, personal yan. Ngunit malumanay na sumagot si Victoria. Marami akong trabaho. Wala nang oras para sa iba pa. Mukhang malungkot yan, sabi ni Sofia ng may brutal na pagiging totoo ng bata. Sofia, babala ni Ethan. Ngunit umiling si Victoria. Ayos lang. Kay Sofia, dagdag niya. Minsan, malungkot nga. Ngunit mayroon akong kumpanya. Ito ay parang ibang uri ng pamilya. Gumagawa ba sila ng birthday cake para sa iyo? Tanong ni Sofia. Hindi naman. Kung gayon, hindi talaga ito parang pamilya, pagtatapos ni Sofia ng may ganap na katiyakan. Nang maghanda si Victoria na umalis, ang kumpletong solar system ay perpektong umiikot sa liwanag ng hapon, sinamahan ni Ethan si Victoria sa kanyang kotse. Isang simpleng sedan, hindi ang luxury vehicle na inaasahan niya. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya, itinuro ang apartment. Gusto ko, huminto si Victoria. Kamangha-mangha ang iyong anak. Nga. Alam mo na ang gusaling ito ay nakatakdang gibain. Tumigas ang mukha ni Ethan. 3 buwan para makahanap ng ibang abot kaya namin. Ang kumpanya sa likod nito, Monteclaro Holdings, alam ko kung sino ang nagpapalayas ng 30 pamilya para sa mga luxury condo. Ang kanyang boses ay nanatiling pantay, ngunit ang akusasyon ay nanatili sa ilalim. Kumibot si Victoria. Dumating ako para sabihin sa iyo na pinahinto ko ang proyekto. I-renovate na lang ang gusali. Maaaring manatili ang mga kasalukuyang residente. Pinagmasdan ni Ethan si Victoria, naghahanap ng panlilinlang. Bakit? Desisyon sa negosyo. Mas may magandang tax advantages ang renovation. Hindi niya sinagot ang tingin ni Ethan. Salamat, sabi niya ng simple, hindi nagpakita ng masidhing pasasalamat o matagal na sama ng loob. Habang nagmamaneho si Victoria palayo, tinawagan niya ang kanyang opisina. I-cancel ang dinner ko sa mga Japanese investors at alamin kung aling mga paaralan sa Oak Ridge area ang nangangailangan ng pondo para sa science program. Kinagabihan sa kanyang penthouse, nakatayo si Victoria sa kanyang bintana. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang mga gusali at ari-arian, kundi mga tahanan na may mga taong tulad nina Sofia at Ethan. Binuksan niya ang kanyang laptop, naghahanap ng mga diskarte sa Delta Force hostage negotiation. Kung gusto niyang maintindihan si Ethan Reyes, kailangan niyang maintindihan ang mundong humubog sa kanya. Samantala, inihiga ni Ethan si Sofia, ang kanilang ritual tuwing gabi ay hindi nagbago sa kabila ng hindi inaasahang bisita na nagpabago sa kanilang araw.
Gusto ko ang kaibigan mo, bulong ni Sofia ng antok, hawak ang stuffed rabbit na nakaligtas sa 3 paglipat at hindi mabilang na paghugas. Hindi siya kaibigan ko, honey. Siya ang boss ng boss ko. Tinitingnan kanya tulad ng pagtingin ni mommy sa mga video na parang ikaw ang paborito niyang tao na hanapin. Kinis ni Ethan ang noo nito, tinanggal ang obserbasyon bilang imahinasyon ng bata. Ngunit kalaunan, natagpuan niya ang kanyang sarili na kinukuha ang business card ni Victoria, ibinabalik-balik sa kanyang mga kamay, nagtataka tungkol sa babae sa ilalim ng facade. Nagumugol ng kanyang sabado sa pagtulong sa anak ng isang estranghero. Lunes ng umaga, nakita ni Ethan ang isang tala kasama ang kanyang mga gamit panlinis. Security Office, 10 oras amveth. Nag-alinlangan siyang baliwalain ito, ngunit nanaig ang pagkausyoso. Sa security office, naghihintay si Victoria kasama si Marco, ang kanyang head of security. Ang tensyon ay lumalabas sa pagitan nila. Habang nag-aalangan si Eva, ang tensyon ay lumalabas sa pagitan nila. Mayroon tayong sitwasyon, paliwanag niya ng walang paunang salita. Isang dating empleyado ang nagbabanta sa pagpirma ng kontrata sa Singapore. Tinanggal ko si Marco. Nagprotesta si Marco. Binibining Monteclaro, sa lahat ng paggalang, naligtaan mo ang 3 pagtatangka ng infiltration noong nakaraang buwan. Nakita lahat ni Reyes. Inabot niya kay Ethan ang isang tablet na nagpapakita ng security footage na may timestamps. Nagsasagawa ka ng sarili mong security sweep sa panahon ng iyong shift. Ibinalik ni Ethan ang tablet. Hindi siya nagulat na natuklasan niya ang kanyang mga paglibot sa gabi. Gawin na lang. Inaalok kita ng consulting position. 2 linggo. Repasuhin ang aming seguridad para sa pagpirma sa Singapore. Sasagutin ang iyong regular na trabaho. Bayad sa una. Ibinaba niya ang isang sobre sa mesa. Binuksan ni Ethan, nanlaki ang mga mata at seke. Maaari nitong takpan ang education fund ni Sofia. Iyon ang ideya. Pinagmasdan niya si Victoria. Bakit ako? Dahil nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At dahil mas may dahilan ka kaysa kaninuman na panatilihin akong buhay. Ano ang ibig sabihin niyan? Kumislap ang mga mata ni Victoria nang makahulugan patungo sa sobre. Nagdagdag ako ng lease agreement. Ang renovation ng iyong apartment building ay may kasamang itinalagang manager position. Libreng tirahan, simpleng sweldo. Sa unang pagkakataon, bahagyang umiti si Ethan. Panunuhol, binibining Monteclaro. Pamumuhunan, Reyes. Sa sumunod na 2 linggo, nagtulungan sila ng malapit. Binago ni Ethan ang mga protokol ng seguridad, tinukoy ang mga kahinaan ng may intuition na nagpahanga kahit kay Victoria. Gumugol sila ng mahabang gabi sa pagpaplano, ang kanilang profesional na relasyon ay unti-unting lumalim. Nalaman ni Victoria na si Ethan ay nagsasalita ng 4 na wika, naglalaro ng chess sa master level, at mayroong encyclopedic na kaalaman sa kasaysayan ng militar. Natuklasan ni Ethan na si Victoria ay nagturo sa sarili ng coding sa edad na 13, umakyat ng mga bundok sa mga bihirang bakasyon, at anonymous na nagpondo ng ilang ospital ng mga bata. Hindi mo ipinapahayag ang iyong pagiging pilantropo, obserbasyon niya isang gabi habang sinusuri nila ang surveillance footage. Ang publisidad ay lumilikha ng mga inaasahan. Ang mga inaasahan ay lumilikha ng mga limitasyon, sagot niya. Mas gusto ko ang kalayaan. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nakatira mag-isa? Kalayaan. Pinahinto ni Victoria ang video. Nakatira ako mag-isa dahil ang mga relasyon ay nangangailangan ng kahinaan. Ang kahinaan ay lumilikha ng kahinaan. Hindi ako ginawa para sa kahinaan. Hindi rin ako, tahimik na sabi ni Ethan. Hanggang kay Sofia. Nang magkasakit si Sofia ng strep throat, dumating si Victoria sa kanilang apartment na may espesyal na gamot mula sa kanyang pribadong doktor at umupo kasama ang bata habang naliligo at nagpapahinga si Ethan. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong niya kalaunan habang nagbabahagi sila ng kape sa balkonahe. Sa wakas ay payapang natutulog si Sofia matapos bumaba ang kanyang lagnat. Maingat na pinag-isipan ni Victoria. Sa halos buong buhay ko, ang mga relasyon ay transactional. Gusto ng mga tao ng pondo, koneksyon, pabor.
Ikaw ang unang tao sa loob ng maraming taon na tumanggi sa aking inalo. Huminto siya. Nag-usisa ito sa akin kung ano ang magiging pakiramdam na tumulong sa isang tao na walang inaasahan bilang kapalit. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang delegasyon ng Singapore. Kumilos sina Victoria at Ethan sa mataas na seguridad na kaganapan, nakikipag-ugnayan ng walang putol sa pamamagitan ng R-pieces. Nang matagumpay na pinakalma ni Victoria ang isang tensyonadong sandali ng negosasyon, gamit ang isang conflict resolution technique na itinuro sa kanya ni Ethan, nakaramdam siya ng hindi inaasahang pagmamalaki. Iyan ang pangatlong konsesyon na ginawa nila, bulong ni Victoria, habang sila ay lumayo sa pagitan ng mga session. Ang iyong suhestyon tungkol sa paglikha ng artificial na time pressure ay gumana ng perpekto. Naisagawa mo ito ng walang kamali-mali pagkilala ni Ethan. Ikaw ay naging isang mahusay na negosyador sa field. Hindi gaanong naiiba ang high-stakes business sa hostage situations, sagot niya. Kadalasan ay mas kaunti lang ang baril. Kinagabihan, inanyayahan ni Victoria si Ethan at Sophia upang ipagdiwang ang matagumpay na pagpirma sa kanyang penthouse. Si Sophia ay nag-explore ng may paghanga habang ipinakita ni Victoria kay Ethan ang kanyang koleksyon ng mga bihirang aklat. Mga first edition, sabi niya, napahanga, maingat na hinawakan ang isang leather-bound volume. Ang aking isang indulgence, ang mga aklat ang aking takasan noong bata pa ako. Mula saan? Hinimas ni Victoria ang gulugod ng isang kalapit na aklat. Mga ampunan, pasilidad ng grupo. Matapos mamatay ang aking mga magulang, naging alaga ako ng estado. Nagbigay ng pagpapatuloy ang mga aklat habang nagbabago ang lahat. Nagdikit ang kamay ni Ethan sa kanya, inabot ang parehong volume. Walang agad na bumitaw. Ang sandali ay nagpatuloy sa pagitan nila, puno ng hindi nasasabing pag-unawa. Nabuwag ang koneksyon ng tawagin ni Sophia mula sa kusina. Natagpuan nila si Sophia na sinusubukang magluto ng hapunan. Isang gulo ng mga sangkap sa lahat ng dako. Ang harina ay nakakalat sa kanyang pisngi. Ang pasta ay nakakalat sa counter. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na bagay, paliwanag ni Sophia, halata ang pagkabahala sa kanyang boses. Sinabi ni Daddy, marahil ay wala kang home-cooked meals. Tinitigan ni Victoria ang kaguluhan at, sa gulat ni Ethan, tumawa ng totoo. Hindi pa ako nagluluto simula pa noong college. Ang huling pagtatangka ko ay nagpalabas ng fire alarm sa 3 dormitoryo. Magkasama, silang 3 ay naghanda ng simpleng pasta dinner. Si Victoria, na nag-negotiate ng bilyon-bilyong piso na deal nang hindi kumukurap, ay sumunod sa taimtim na tagubilin ni Sophia sa tamang paraan ng paghalo ng sarsa. Kalaunan, nakatulog si Sophia sa mamahaling sofa ni Victoria. Si Ethan at Victoria ay lumabas sa kanyang balkonahe. Ang lungsod ay nakalatag sa ilalim nila na parang isang karpet ng mga bituin. Opisyal na tapos na ang konsultasyon sa seguridad, sabi niya. Gusto kong mag-alok sa iyo ng permanenteng posisyon. Umiling si Ethan. Sinabi ko sa iyo na ayaw kong bumalik sa mundong iyon. Hindi seguridad. Direktor ng Special Projects. Estratehiya sa paglutas ng problema. Direktang makikipagtrabaho sa akin. Regular na oras. Walang peligro. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod. Bakit? Hinarap ni Victoria si Ethan. Dahil sa loob ng 2 linggo, nakita mo ang mga kahinaan sa aking kumpanya na hindi nakita ng iba sa loob ng maraming taon. Dahil hinahamon mo ako kapag ang lahat ay otomatikong sumasang-ayon. Nag-alinlangan siya. At dahil kapag umalis kayo ni Sophia ngayong gabi, ang lugar na ito ay mas mararamdaman na walang laman kaysa dati. Pinag-isipan ni Ethan ang kanyang mga salita. Ang babae sa likod ng mga ito. Pag-iisipan ko. Habang naghahanda silang umalis, mahigpit na niyakap ni Sophia si Victoria. Pwede ba kaming bumalik sa lalong madaling panahon? Hindi pa ako nakapunta sa ganoong kataas. Tumingin si Victoria kay Ethan, kitang-kita ang kahinaan sa kanyang ekspresyon. Nasa sa iyong ama yan. Sumara ang pinto ng elevator sa nag-iisang figura ni Victoria. Sa lobby, biglang huminto si Ethan. Maghintay ka dito sa security guard, sabi niya kay Sophia. May nakalimutan ako. Bumalik siya sa penthouse. Binuksan ni Victoria ang pinto ng nagulat.
Tatanggapin ko ang trabaho, sabi niya ng simple. Ngunit mayroon akong mga kondisyon. Ang kanyang ngiti ay totoo at nabawasan ang pag-aalala. Sabihin mo, si Sofia ang laging nauna. Walang late nights maliban kung talagang kinakailangan. Walang paglalakbay ng walang sapat na abiso. Tapos, at panatilihin nating hiwalay ang ating personal na relasyon sa trabaho. Kumislap ang ekspresyon ni Victoria. May personal na relasyon ba, Ye Reyes? Maaari, aminin niya. Kaya kailangan natin ng mga hangganan. Tumango siya. May iba pa? Ang iyong driver ang susundo kay Sofia mula sa paaralan sa mga araw na hindi ko kaya. Hindi ako nagtitiwala sa school bus system. Ngumiti si Victoria. Naayos na. 3 buwan pagkatapos, kinausap ni Victoria ang kanyang executive board, katabi niya si Ethan bilang director ng special projects. Binago ng kanilang profesional na partnership ang Monteclaro Tech. Tumataas ang kasiyahan ng empleyado, umuusbong ang mga makabagong solusyon sa ilalim ng di pangkaraniwang diskarte ni Ethan. Sumasalamin ang presyo ng stock sa kanilang tagumpay, tumataas ng 20% mula nang siya ay itinalaga. Ngayong taglamig, nakatanggap ako ng mga banta ng kamatayan at mga Kiev bomb mula sa parehong mga reporter sa personal. At pagkatapos ng pulong, bumalik si Victoria sa kanyang opisina at natagpuan ang isang email na naghihintay. Mga litrato niya, ni Ethan, at ni Sofia sa parke, sa paaralan ni Sofia, sa labas ng kanilang apartment. Ang kalakip na mensahe. Ang mga makapangyarihang tao ay hindi dapat magkaroon ng ganoong halatang kahinaan. Si Julian Verer, paliwanag ni Victoria nang makita ni Ethan ang mga larawan. Dating kasosyo sa negosyo na pinatunayan ko laban sa pandaraya, nakalabas mula sa bilangguan noong nakaraang buwan. Kailangan nating palakasin ang seguridad, giit ni Ethan, naglilista na ng mga kahinaan sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ni Sofia. Ang pag-renew ng kontrata sa Singapore ay bukas. Ang pinakamalaking deal sa aking karera. Sinusubukan lang ni Verer na guluhin ako. Victoria, iyan ang aking desisyon, sabi ni Ethan. Binasag niya ang kanyang tono. Walang argumento. Ang seremonya ng pagpirma ay nagpatuloy sa ilalim ng mas mataas, ngunit diskretong seguridad. Pinahanga ni Victoria ang mga executive ng Singapore sa kanyang perpektong pag-alala sa mga kagustuhan ng kanilang pamilya at mga nakaraang talakayan. Nanatiling mapagbantay si Ethan sa background, naghahanap ng mga banta. Sa kalagitnaan, napansin niya ang isang caterer na hindi niya kilala. Ang tindig ng lalaki, ang kinakalkulang pag-scan ng mga labasan, ang medyo formal na postura. Nagsimula ang mga babalang senyales sa isip ni Ethan. Kasabay nito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa guro ni Sofia. Hindi nasundo ang iyong anak. Ayos lang ba ang lahat? Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, senyales niya si Victoria ng madalian, ipinapakita ang mensahe. Umalis ka, sabi niya agad, pinutol ang isang pag-uusap sa nangungunang negosyador. Tapusin ko dito. Sa paaralan ni Sofia, paliwanag ng guro. Isang babae ang nagpakita ng larawan ni Sofia. Sinabi niya na siya ay mula sa iyong opisina, Ye Reyes, may authorization codes para sa emergency pickup. Tumunog ang telepono ni Ethan. Boses ni Verer. Ligtas ang iyong anak, Reyes, sa ngayon. Sabihin mo kay Monteclaro na maglipat ng 20 milyong piso sa account na ito o hindi niya na makikita ang bata. Dumating si Victoria ilang minuto pagkatapos, na mobilisado na ang kanyang mga mapagkukunan ng kumpanya. Magbabayad kami, sabi niya ng walang pag-aalinlangan. Vanessa, Dan. Hindi. Ang boses ni Ethan ay nakamamatay na kalmado. Kapag nagbayad tayo, mawawala ang ating leverage. Si Sofia ay magiging disposable. Hindi natin kayang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Magtiwala ka sa akin, Victoria. Nakatapos ako ng 37 hostage situations. Hindi pa ako natalo. Nakalock ang kanyang mga mata sa kanya. Ngunit kailangan kong sundin mo ang aking pangunguna ng lubusan. Para sa isang babaeng sanay sa kontrol, ito ang pinakamataas na pagsubok ng tiwala. Sa wakas, tumango siya. Nakipag-ugnayan si Ethan kay Verer.
Ang kanyang pagsasanay sa Delta Force ay halata sa bawat kinakalkulang salita. Nagtatag siya ng raport, lumikha ng maling pressure sa oras, kumuha ng kritikal na impormasyon tungkol sa lokasyon ni Sofia sa pamamagitan ng subtle psychological techniques. Pinanood ni Victoria siyang magbago. Hindi na ang tahimik na janitor o mapag-isip na strategist, kundi isang precision instrument na nakatuon sa isang layunin. Tumawag siya sa kanyang direksyon, ginamit ang kanyang mga mapagkukunan eksakto ayon sa itinagubilin, sa kabila ng kanyang instinto na manguna. Nang matukoy ni Ethan ang isang inabandunang warehouse bilang malamang na lokasyon, iginiit ni Victoria na sumama siya sa kabila ng kanyang mga pagtutol. Anak mo siya, sabi ni Victoria nang may galit. Ngunit mahalaga rin siya sa akin. Sa warehouse, binalangkas ni Ethan ang isang diskarte sa diversion. Tinanggihan ni Victoria. Ako ang papasok bilang pangunahing target. Gusto ako ni Ver, hindi si Sofia. Talagang hindi. Hindi ito isang pagtalakay. Tinuruan mo ako na ang mga lider ay gumagawa ng mahirap na desisyon. Lumambot ang kanyang boses. Hayaan mo akong gawin ito, Ethan. Para kay Sofia, para sa iyo. Bago siya makasagot, lumabas si Victoria sa bukas, tinawag ang pangalan ni Verer. Tulad ng inaasahan, lumabas si Verer, nakatutok ang baril sa kanya. Ang makapangyarihang Victoria Monteclaro, ngumisi siya. Dumating upang iligtas ang anak ng isang janitor. Nanatili si Victoria sa kanyang posisyon. Naglipat ako ng 1-0 milyon. Makukuha mo ang iba pa kapag ligtas na si Sofia. Tumawa si Verer. Hindi ka na ang may kontrol, Victoria. Hindi ka rin, kalmadong sagot niya. Ang gusali ay napapalibutan, ngunit inaalok kita ng paraan upang makalabas. Ang pera, isang pribadong jet, mga protokol ng pagkawala na binuo ng aking kumpanya para sa mga saksi na may mataas na panganib. Habang pinapanatili ni Victoria na abala si Verer gamit ang mga diskarte sa negosasyon na itinuro sa kanya ni Ethan, dumaan si Ethan sa mga anino, hinanap si Sofia sa isang back office na may isang gwardiya. Daddy, bulong niya nang lumitaw siya sa pinto. Tunay, babala niya, pinadala ang gwardiya ng tahimik at mahusay. Nandito rin si Victoria. Uwi na tayo. Nag-escalate ang komprontasyon nang malaman ni Verer na ang transfer ni Victoria ay naglalaman ng tracking protocol. Itinaas niya ang kanyang sandata, ngunit hindi kumibot si Victoria. Hindi mo ako babarilin, sabi niya nang may ganap na katiyakan. Bakit hindi, ngumisi si Verer? Dahil hindi ako ang talagang gusto mo. Hindi binabayaran ang paghihiganti ang iyong mga utang. Habang nag-aalangan si Verer, ligtas na isinama ni Ethan si Sofia sa labas. Senyales niya si Victoria sa pamamagitan ng kanilang earpiece. Package secured. Bahagyang nagbago ang postura ni Victoria. Tapos na, Julian. Lumundag si Verer sa kanya, ngunit tinalikuran ni Victoria nang may precision na itinuro sa kanya ni Ethan, ginamit ang momentum ni Verer laban sa kanya. Nang madapa si Verer, sumugod ang mga security forces. Sa labas, tumakbo si Sofia sa kanyang ama, pagkatapos ay nakakagulat na iniabot ang kanyang mga braso kay Victoria. Nagyakapan ang tatlo, isang tabliw ng hindi inaasahang koneksyon. Kalaunan, matapos matulog ng ligtas si Sofia sa bahay, hinarap ni Victoria si Ethan sa kanilang sala. Ipinagsapalaran mo ang lahat, tahimik niyang sabi. Bakit? Sa wakas ay nabasag ang kalmado ni Victoria. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa tagumpay o kontrol. Nangatal ang kanyang boses. Kayo ni Sofia, naging pamilya ko na kayo. Hindi ko kayang mawala iyon. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Nang mamatay si Rebecca, naisip ko na hindi na ako muling makukumpleto. Nagtayo ako ng mga pader upang protektahan si Sofia at ang aking sarili. At ngayon ko napagtanto na ang mga pader na iyon ay nagpapanatili sa amin na nakahiwalay. Nakipagtagpo siya sa kanyang mga mata. Ayaw ko nang protektahan pa. Hindi rin si Sofia. Sumandal si Victoria, balanse ang kahinaan at lakas. Ako rin. Makalipas ang 6 na buwan, abala ang Monteclaro Tech Headquarters. Binago na kumpanya ang security division nito sa isang nangungunang unit ng pagtugon sa krisis sa direksyon ni Ethan.
Ang kanilang diskarte, na pinagsasama ang kakayahan sa negosyo ni Victoria sa estratehikong kadalubhasaan ni Ethan, ay nagpabago sa mga corporate security protocols sa buong Silicon Valley. Sa boardroom, kinausap ni Victoria ang mga internasyonal na investor. Hindi lamang binabago ng Monteclaro Tech ang teknolohiya, binabago namin ang buhay. Itinuro niya ang presentation screen, ipinapakita ang bagong pundasyon ng kumpanya, ang Second Chance Initiative, na nagbibigay ng career training para sa mga veterano at single parent. Ang programa ay nakapaglagay na ng 50 dating military personnel sa cybersecurity positions, ginagamit ang mga kasanayan na maaaring hindi nagamit. Ang mga koneksyon ni Ethan sa komunidad ng mga veterano ay nagbukas ng mga pinto na hindi kayang abutin ng pera ni Victoria. Pagkatapos, nilapitan ng board member na si Lorenzo Palma si Victoria. Kahangahangang pagbabago ngayong taon. Ang impluwensya ni Reyes, sa palagay ko. Tinulungan ako ni Ethan na makita ang hindi nagamit na potensyal sa kumpanya at sa aking sarili. Speaking of Reyes, patuloy ni Palma, binaba ang kanyang boses. May mga chismis tungkol sa iyong personal na paglahok. Malamig ang ekspresyon ni Victoria. Ang aking personal na buhay ay hindi negosyo ng board. Ito ay kapag nakakaapekto ito sa persepsyon ng shareholder. Isang isihi na romantically involved sa isang dating janitor, special projects director, matalim niyang kinorektahan. Na may mga credential sa militar na hindi kayang pantayan ng karamihan sa aming mga security consultant at isang estratehikong isip na nagpataas ng kakayahang kumita ng aming crisis response division ng 40%. Gayunpaman, putol ni Victoria, hindi ko kailanman hiniling sa board na ito ang personal na pag-apruba at hindi ako magsisimula ngayon. Husgahan ang aking mga resulta, hindi ang aking mga pagpipilian. Iniwan niya si Palma na tulala at natagpuan si Ethan na naghihintay sa labas. Kinilala niya ang kanyang ekspresyon. Problema sa board. Wala akong hindi kayang hawakan. Chinek niya ang kanyang relo. Dapat na tayong magmadali. Magsisimula ang presentasyon ni Sofia sa 1 oras. Sa Westbrook Elementary, pumasok sila sa science fair. Nakatayo si Sofia nang may kumpiyansa sa tabi ng kanyang proyekto, Structural Integrity in Emergency Shelters. Inspirasyon ng karanasan militar ni Ethan at kaalaman sa engineering ni Victoria. Ang aking pananaliksik ay nagpapakita na ang mga triangular support ay nagre-distribute ng timbang ng pinaka-epektibo, paliwanag ni Sofia sa mga hurado. Malinaw at tiyak ang kanyang boses. Sinubukan ko ang iba't ibang configuration gamit ang mga stress model na ito. Inanunsyo ng principal ang mga nanalo. First place, Sofia Reyes. Habang tinatanggap ni Sofia ang kanyang tropeo, ngumiti siya kay Victoria at Ethan. Tinuruan ako ng daddy ko na minsan bumagsak ang mga gusali, paliwanas niya sa mga manonood. Ngunit sa tamang suporta, mas matibay silang makakatayo kaysa dati. Pinisil ni Victoria ang kamay ni Ethan, parehong kinikilala ang metapora. Kalaunan, sa penthouse ni Victoria, na mas mainit na ngayon sa mga larawan ng pamilya at artwork ni Sofia, nakatanggap si Ethan ng isang opisyal na sulat. Ang kanyang military service record ay binago, kinikilala ang dati ng classified missions, at inaprubahan ang matagal ng overdue na mga commendations. Paano? Tanong niya kay Victoria. Maaaring kinausap ko ang ilang tao sa Pentagon. Ngumiti siya. Dapat malaman ng iyong anak na ang kanyang ama ay isang bayani, opisyal. Kinagabihan, lumabas ang balita tungkol sa Montgomery Tech's Revolutionary Veterans Program kung saan si Ethan ang pinangalan ng direktor. Puno ng mensahe ang kanyang telepono mula sa mga dating kasamahan, mga lalaki at babae na nawala sa civilian obscurity tulad niya, ngayon ay inaalok ng mga pathway pabalik sa makabuluhang trabaho. Isang text ang namumukod tangi. Ang kanyang dating commanding officer. Alam kong babalik ka, Reyes. Ibang labanan, parehong mandirigma. Natagpuan ni Victoria si Ethan sa balkonahe na nakatitig sa kanyang telepono. Pagsisisi. Malumanay niyang tanong. Pasasalamat? Kanyang kinorektahan. Ginugol ko ang mga taon sa pagtatago kung sino ako, iniisip na ang pagiging hindi nakikita ay nangangahulugang kaligtasan. At ngayon, lumingon siya sa kanya. Ngayon naiintindihan ko na ang pagiging nakikita,
talagang nakikita ng tamang tao ang pinakadakilang seguridad sa lahat. Sumandal si Victoria sa kanya. Tinatanong ng board ang aking paghusga ngayon tungkol sa atin. Ano ang sinabi mo sa kanila? Na ang ilang pamumuhunan ay hindi masusukat sa mga quarterly report. Tiningnan niya ito. Na ang ilang panganib ay karapat-dapat isagawa. Isang taon pagkatapos, ang ika-negatibo 8 kaarawan ni Sofia ay nagpabago sa dating sterile na penthouse ni Victoria sa isang pagdiriwang ng kulay at tawa. Ang mga bata mula sa klase ni Sofia ay nag-explore ng may paghanga, ang kanilang mga sabik na boses ay umalingaw-ngao sa mga espasyo na dati ay napuno lamang ng tunog ng electronics at ang bulong ng nag-iisang mga hakbang ni Victoria. Ang mga magulang na dati ay nagbubulungan tungkol sa hindi malamang na mag-asawa ay ngayon ay nasaksihan ang kanilang tunay na koneksyon. Ang sorpresa ay nagbigay daan sa pagtanggap. Sa kusina, inayos ni Victoria ang mga kandila sa isang homemade cake. Ang kanyang pangatlong pagtatangka matapos ang 2 kahanga-hangang pagkabigo. Niyakap ni Ethan si Victoria mula sa likod, pinapanood ang kanyang maingat na paglalagay ng bawat kandila. Hindi masama para sa isang sihi na hindi kayang magpakulo ng tubig 1 taon na ang nakalipas, bulong niya sa kanyang tenga. Sumandal siya sa kanya. Nagkaroon ako ng magaling na guro. Si Sofia, syempre. Sofia, sinusunog mo pa rin ang toast. Ang tawa ni Victoria, walang pagpipigil, totoo, ay isang tunog na muling natuklasan niya sa hindi malamang pamilya na ito. Ang kanilang madaling pagiging magkasama ay nagpatuloy sa sala kung saan binuksan ni Sofia ang mga regalo kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang tumpok ng mga regalo ay nagpapatunay sa mga koneksyon na kanilang nabuo, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa isang komunidad na unti-unting yumakap sa kanila. Nang abutin niya ang regalo ni Victoria, nagulat siya. Mga papeles ng pag-aampon na maingat na naka-frame sa tabi ng isang larawan ng kanilang tatlo mula sa isang camping trip ilang buwan bago. Kaya, maaari ka nang maging opisyal kong mama, paliwanag ni Sofia sa mga mausisa na kaibigan. Ang kanyang diretsong tono ay sumalungat sa mga buwan ng legal na trabaho na pinagdaanan ni Victoria. Ngunit siya naman talaga. Kalaunan, matapos umalis ang mga bisita, nakaupo ang tatlo sa balkonahe. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa skyline ng lungsod ng ginto at pula. Nakayakap si Sofia sa pagitan nila, kalahating tulog sa kabila ng kanyang mga protesta na hindi siya pagod. Hindi ko akalaing magkakaroon pa ako ng ganito, tahimik na sabi ni Ethan, halos hindi marinig ang kanyang boses sa ingay ng lungsod. Hinawakan ni Victoria ang simpleng engagement ring sa kanyang daliri. Hindi ang ostentasyosong diamante na inaasahan ng kanyang mundo, kundi isang bandang dinisenyo ni Ethan mismo, na may metal mula sa kanyang military tags at isang maliit na bato mula sa orihinal na singsing ni Rebecca na may basbas ni Sofia. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng ganito. Nagising si Sofia. Kwentuhin mo ulit kung paano kayo nagkakilala. Ngumiti si Victoria. Aling version? Ang opisyal o ang totoo? Ang totoo, kung saan si Daddy ay isang superhero na nagtatago. Tumawa si Ethan. Hindi ako superhero, honey. Iniligtas mo si Victoria mula sa masasamang tao. At pagkatapos, patuloy ni Victoria, iniligtas ninyo ako ni Daddy mula sa isang bagay na mas masahol pa. Humikab si Sofia. Ano? Ang paniniwala na ang tagumpay ay nangangahulugang mag-isa, na ang kapangyarihan ay nangangahulugang hindi nangangailangan ng sinuman. Hinaplos ni Victoria ang buhok ni Sofia ng marahan. Tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay nagmumula sa koneksyon, hindi sa paghihiwalay. Habang nakatulog si Sofia, nagbahagi ng malalim na pag-unawa sina Victoria at Ethan. Pareho silang nagbago. Siya mula sa hindi nakikitang tao, patungo sa isang taong buong pagmamalaking nanindigan sa kanyang katotohanan. Siya mula sa hindi mahipo na sisi, patungo sa isang taong yumakap sa kahinaan bilang lakas ng loob. Sa naglalahong liwanag, ang kanilang pamilya ay kumakatawan sa isang bagay na hindi nila naisip noong 1 taon. Isang pangalawang pagkakataon na hindi nila pinaniniwala ang karapat-dapat sila. Hindi naging madali ang landas. Ang pagsasama ng kanilang mga mundo ay nagpahirap sa kanilang dalawa. Minsan pa rin ay nagigising si Ethan mula sa mga bangungot ng kanyang nakaraan sa militar. Paminsan-minsan ay nagtatago si Victoria sa likod ng mga emosyonal na pader,
kapag tumataas ang stress, ngunit natuto silang harapin ang mga sandaling ito ng magkasama, mas malakas dahil sa kanilang pinagsamang pag-unawa. Maligayang kaarawan, Sinta, bulong ni Ethan sa kanyang natutulog na anak. Hinawakan ni Victoria ang kanyang kamay, kinukumpleto ang kanilang bilog. Maligayang bagong simula sa ating lahat. Sa ibaba nila, patuloy ang walang tigil na takbo ng lungsod. Ngunit dito sa sandaling ito, tatlong buhay na dating nasira ay natagpuan ang kanilang kaganapan ng magkasama, pinatutunayan na minsan ang pagiging nailigtas ay simula pa lamang ng kwento.